Adunay usa ka pamilya, usa ka amahan, nya sa dihang himadyo ng amahan ang iyang pito ka mga anak. Walay maayong kabubuton, nag-away tungod kay gusto sila nga mag-angkon na nila ang katigayunan sa ilang amahan. O tungod man sa dihang hapit na mamatay ang amahan, nagkupot kini og papel. Ang mga anak nagtuo nga katong maong papel, mao na to ang ilahang panunod sa katigayunan. O ganunay nakasulat nga basahan ninyo ang maong sulat, ablihi ang maong sulat, iniguman sa akong lubong. O sa humatuman human sa lubong sa amahan, ilang ibasa ang maong papel. O ano ang nakasulat na ganayon, paghigugmaay kamo. Walay nakaangkon, wala nila maangkon ang ilang gusto nga buhaton. Tungod kay ang sugo, dili ang ilang ibrihan, dili kay ang titulo sa katigayunan, kundi ang sugo na paghigugmaay. Matag usa ka nato adunay kaugalingong panabot. Depende sa ato ang kasinatian. Pero ang pangutana giun sa manato pagpakita ang atong gugma sa matag usa. Kung kita puno sa gugma giun sa nato, unsay pamaagi nga ipakita nato ang atong gugma. Unsay mga practice giun sa nato pag-practice o pagpuyo ang maong gugma. Si Sister Maria Rosa Lidon, na tao ni atong 1926, namatay ni atong 2020, July 2020, sa edad na 93, namatay siya tungod sa COVID-19. Siya ang gitawag og Mother Teresa of Honduras. Ang iyang libong kinabuhi iyang gihalan sa pagtabang sa mga bata nga nanginahanglan, mga bata nga gibiyaan, iabandonan, mga bata nga mga hinikawan. Over 40,000 children ang iyang gitabangan. Sa akong unang ibasa, 80,000 plus. Pero ako lang ipabuban dito sa 40,000, over 40,000 ka mga bata na nanginahanglan ng tabang. Yun sa niya pagtabang, kung sa iyang gihimo, si Sister Rosa, naghahatag ko na ako picture sa mga madre, pero pwede nyo i-google. Hindi mo mas magamit na ako USB. Yun sa niya pagtabang, yung mga bata, iyang itagaan o paglaon. Itagaan ang bagong kinabuhi. Ipapuyo, kung maayong kuluyanan, kung magkasakit, patambalan, o iyang itagaan o edukasyon. Ang pangutana, mao nga, unsa may nakaaghat, unsa may inspirasyon, unsa may klaseng gawin, nga nakaaghat sa maong madre, arong pagtabang ng mga bata na nagnahanglan. Usa lang, the power of love. Ang gahom sa gugma, o kining maong gugma, tinod-anay, genuine, authentic, pure. Ano man, tungod kay sige siyang dawat sa mga bata nga mga giabandonan. Wa man siya mo reklamo, wala man siya ringon pag ako 100 ka mga bata may siya motor na din kanang uban ipaghata ipaadap na na. Wala, sige siya tinawag, wa siya reklamo. Tungod kay nabati niya ang gugma ni Kristo. O gusto niya na kinimang gugma, iyang ipabati usap sa mga tao na nanginahanglan, pinati niya sa mga kabataan. Ang tutudlo ni Jesus na pag-igugma ay kamo, sugo. Wala siya maingon na pwede ba na pwede mag-igugma ay kamo, conditional. Wala siya maingon, love one another as the need arises. Kundi usa ka sugo ini sa kama. Mualang ka nato mga Kristiyano, it is our Christian duty to love in season or out of season. Kung kunin mo paminawon ka sa pag-ampo, ingon sa unang pag-ampo nato, ingon na opening prayer, ingon, O Diyos, nga naghatag ka namo sa kaluwasan o pagkasinagog nga anak, tanawa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma. Kita ang isunod, dinawat sa mundo
una kung inunyagan. Mga Kristiyanos, mga sumusunod ni Kristo, mga iyang mga anak sa gugma. Tungkol kay iyang mga anak, tungkol kay mga anak makita sa gugma, iunta makita sa piling mga gugma sa atong kinabuhi. Kung ang mangga dili mamuna o saging. Ang mangga mamuna o mangga. Ang lubi mamuna o lubi. Ang tao, ubati o gugma. Pan subo pa malandungon, yang kining maong gugma, hindi makita. Or conditional na maong gugma. But God is inviting us to love at all times without counting the cost. Kung nga si Jesus iyang hihimong modelo ang iyang kaugalingon, love one another as I have loved you. Iyang pinagi sa mga gugma, sa ato pagigumay sa puso, so usa paingon siya nga, pagigumay usab kamo, kung magigumay kamo, mahibalo ang tanan. Nga kamo, akong mga tinunan. Dahil nag-eskwela pala Hugos Theology, dahil sa ka couple, American couple na nagpuyo sa Vietnam. Kini maong mag-asawa, walay anak. O diha sa ilang pagpuyo sa Vietnam, ilang daghanon, magluto sila ilang daghanon. O ilang ipanghatong kapon-kapon, ipanghatag nato sa mga Vietco na mga naginahanglan, mga Vietnamese na mga naginahanglan. O wala madugay ng utana mga tao nga ganong buutan mo, ganong inyo man may tagangan. Ang maong bukol, lingon ka, tungod kay mga Kristiyano kami. Wala magdugay, daghan at katong mga kasilinganan nga sa mga Buddhist, nagpabunyag dahil mo mga Kristiyanos. Hangtod niabot sa dalunggan sa gobyerno. Di sila musugot na mahimong Kristiyanos, ang mga Buddhist, ang mga Vietnamese. Ipalayas, ipapauli sa ilang nasod ang mahong mag-asama. Kristiyanos, gugma. Ang atong kalibutan karon kung sa may ato ang kinahanglan. Gugma, kalinaw, dili kagugot. Apan subo ko malandungon nga ang kagugot na di kalibutan na karon, escalating ng kadagko. O dili pagbuhay pa naman ang Pakistan at ang India, sila naman na alam mo lahir ni tumawag ng conflict na inyong maong mga nasod. Ang atong sa itong Papa Leo, niingon ang si Pope Leo na hunungan ang giyera, hunungan ang kasama. Kung kinig panawagan sa tanan sa libong kalibutan, dini sa ato sa Pilipinas, subok mo malandungon tungod kay hindi na kita sa libong kalibutan, bisa nag-inong i-google. Doon ay mga sa YouTube, doon ay listahan 10 countries, first 10 countries, Christian countries. Makita niyo ang Pilipinas, usa sa dako ng Kristiyano. 90% of the Philippine population are Christians. Catholic and non-Catholic. 90%. Pero ang pangutana, mabati pa ang guma, dini ka na to. Makita pa ang guma, dini sa ato ang dini sa Pilipinas. Sa matag usa ka na to. Subok pa malandungan na ako makita sa ato mga panahon sa taliabot ang piniliay sa eleksyon. Daghan mga politiko nagpublikan, kita mag dirty politics. Dili magka-Kristiyano sa pamaagi. Naglinabayana yung hugaw. Kung usay, kabuyang sa usa, isulti raw sa dili ba na insulto sa gugma ni Kristo? Nga naman, tungod kay ang akong atakihon, Kristiyano. Ang atake na ko, Kristiyano. Ang duha ka Kristo, nagsinumbagay, nag-away. Wala ang gugma, dili ba na insulto ni Kristo? Wala, dili ko makasabot kung ang usap na politiko musulti ang kautan batok sa usan. Nga naman dahil ang ato lagi sulti, ang plataforma lang dahil nato. Kung ako ang imong milyon, mauli akong buhato. Nga naman yung kinahanglan, di ko kasabot na mag-atakihay sa usan, mag-away.
Kinahanglan ba yung pag-away niya sa pagpangalagan? Kung kami nga mga pare, imagine na lang kung kami mga pare mag-away. Dili ko niya magpasay. Gusto ko din magpapilit ako din. Di ko mabalik. Kung sa kaya nito mo sa simbahan, parang pare, yung pare pag yan nag-away. Why gugma? Mike, so usahay, mga landog ko sa itong nasod, doon na pa ba'y pag-asa, paglaho ng nasod ng Pilipinas? I hope na pa. Pero para na ako, wala na. I hope na sayo ko sa akong pamalandong na doon na kagahaya, doon na pa'y ugma ang nasod. Tungod kay nagkaalam ang tao. Atong Ginoong Jesucristo sa iyang panawagan ato sa gugma na kinahanglan kini og sakripisyo. And loving without condition, loving without limitation, loving without partiality. Mao nga si San Lucas niya sa Ebanghelyo chapter 6 verse 32 and 33, ingon siya, kung mauray ang kumaon ninyo, sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamong panalangin, bisan gani ang mga makasasala na higugma man, niadtong naghigugma kanila. O kung mauray ang buhatan ninyo, maayo ang kadtong nagbuhat kaninyo, maayo, nganong magpaabot man kamong panalangin, bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man niini. Dili na akong pulo ni Kristo. Usa may good example niya ni nga kinahanglan God is inviting us to live and love above the level of mediocrity. Nga kung kini Kristiyanos, apa niya naghimog maayong buhat. Kini Kristiyanos, naghimog maayong buhat. Ang panguntahan kung sa may kalainan sa maayong buhat sa Kristiyanos o pili Kristiyanos. Ang kalainan, mauna ang Kristiyanos, nagbuhat siya sa labaw sa kasagaran. He or she is doing ordinary things, extraordinary. Ang Kristiyano, usa ka Kristiyano, loving extraordinary. Lahi ang Kristiyano, ang gugma sa usa ka Kristiyano. The Lord is inviting us to live above the level of mediocrity. Sister Rosa, Maria Rosa, kung sa may kaibigan niya, ganong ibuhan, itabangan niya ang mga ginahanglan. Because he was inspired by the love of Jesus. And Jesus is the love, is the source of all love. O Ebanghelyo na naibigan na. Nagpahibalo, din si ang Biblia, the Bible defines love in different ways. Lingon din sa 1 Corinto chapter 13, verses 14 down, lingon, ang gugma mapainugon o maluluyon. Ang gugma dili masinahon, ni pasikat o garboso. Ang gugma dili masinahon, ang gugma dili bastos o hakot. Usok anon, ang gugma dili matinumtanon, ang gugma dili malipay sa dautan, kundi sa kamatuoran. Dili na akong pulong, kundi pulong sa atong Ginoo. Diha sa gugma, apilian ang pagsakripisyo. Among founder sa Pache Missionaries, si Father Leonardo Molina, usa ka Pilipino, usa ka Mulano, taga-Kandihay. Ingon siya, nagtulo na, sacrifice is the language of love. Ito, ano man ang tao, mahigugma, anda mo tagana mo sa sakripisyo. Dahil doon ay usa ka saying na ingon, the
that the measurement of love is to love without mission.